Kapayapaan po ang sumaating lahat. Kapatid na Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw na ito ay hindi lamang isang magandang araw ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Ano mang araw, basta kaloob ng langit, ay gaya ng hamog na bumababang mula sa langit. Isang pagpapala na naman ang ating nasaksihan. Kaibigang taxi driver, salamat sa pusong mapagmalasakit sapagkat kahit kay hirap ng buhay ay hindi nasilaw sa limpak na salapi na naiwan sa iyong sasakyan. Ang ating kaibigang Banyagay sadyang nagalak sapagkat ikaw ay hulog ng langit sa pagsasauli ng kanyang pag-aari. Tunay ngang pagpapala sa iba sapagkat 10 times fold ang balik kapag Diyos ang naghatid. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. At nais niya na ang biyaya ng kanyang mga salita ay umabot sa ating lahat ng tao. At ang kaloobang ito ng Panginoon ang nag-uudyok po sa pangangasiwa ng kabanal-banalang Iglesia upang itaguyod ang programang Blessed Day. Naniniwala po kami, kaisa namin kayo sa kaloobang ito, ang maipalaganap ang kapayapaang mula sa Panginoon. Kaya't habang nagpapatuloy ang ating programa, inaasahan po namin ang tuloy-tuloy ninyong pag-share ng ating pagtatanghal. Maaari din po natin i-share ang mga past episode ng Blessed Day. Bisitahin lamang po natin ang ating YouTube channel at naroon po ang mga video ng ating mga naging pagtatanghal na may maikling description upang agad ninyong matukoy ang nais ninyong i-share at panooring muli. Sa atin na mga mananampalataya sa salita ng Diyos, napakahalaga po na sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay ay meron tayong guide na nagiging batayan ng ating meditation o reflections. Kaya sa bahaging ito ng Blessed Day, amin pong buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na isinulat ng kapatid na Hiel na siyang pangunahing lingkod sa kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango po sa daily reflection na Love Notes. God is working in you to make you willing and able to obey Him. Philippians chapter 2 verse 13. God is fair. He gives us His commands along with all the help we need so that we can do them. He gives us understanding and wisdom to obey His laws. He showed us His love and sacrifices to really trust Him and have faith in Him. Without faith, we cannot be acceptable to Him. He gives us all provisions we need to do them. Yes, we can do everything because He gives me strength that makes me able to do His will. He appreciates our obedience even if we fail to fully fulfill them because we tried our best to please Him. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Filipos 2:13. Makatarungan ng Diyos, ibinibigay niya sa atin ang kanyang mga utos kasama ng lahat ng tulong na kailangan natin upang magawa natin ang mga ito. Binigyan niya tayo ng pangunawa, karunungan, upang sundin ang kanyang mga batas. Ipinakita niya sa atin ang kanyang pagmamahal at mga sakripisyo para talagang magtiwala sa kanya at manampalataya sa kanya. Kung walang pananampalataya, hindi tayo magiging katanggap-tanggap sa kanya. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng mga probisyon na kailangan nating gawin. Oo, kaya nating gawin ang lahat
dahil binibigyan niya tayo ng lakas upang magawa ang kanyang kalooban. Pinahahalagahan niya ang ating pagsunod kahit hindi na natin ganap na maisakatuparan ng mga ito, lalo na't ginawa natin ang ating makakaya upang pasayahin siya. A blessed day to all! Kayo po'y kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dakilang utos ng Diyos ang pag-ibig. Dapat na naipapadama natin ito sa lahat, lalo na ay sa ating mga kasama, sa pamilya. At alam natin, kapag pamilya ang usapan, ang pag-ibig ay hindi isang damdamin na lamang. Ito ay isa ng katungkulan. At dahil ito ay katungkulan, dapat na hindi pumapayag ang sinuman na ito ay lumamig at hindi maipadama. Subalit kung minsan, dahil nga kapamilya, nagiging pamilyar na sa atin, mga kasambahay na nagiging daan upang magkulang tayo ng pagpapadama ng pagmamahal. Upang makaiwas sa senaryong ito sa ating pamilya, ating tanggapin ang biyaya ng pagtuturo ng gabay ng pamilyang Kristiyano sa ilalim ng diwang ito sa pamamagitan ng ating matandang kapatid na Regem.
Shalom po mga minamahal na kapatid at sa ating pong mga tagapakinig, mga panauhin. At sa ating pong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon. Nawa ay nasa mabuti at maayos tayong kalagayan sa araw na ito. Sana po ay ating mapagsalusaluhang muli. Ngayon po ay ating tatalakayin. Ito po ay pinamagatan ko na Show and Tell. Ang tinutukoy po rito ay yung pagmamahal, yung pag-ibig na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Lalo na sa isang sambahayan, sa isang pamilya, sa mag-asawa, sa asawa sa kanilang mga anak, at siyempre yung mga magkakapatid, at maging yung anak sa kanilang mga magulang. Lagi natin sinasabi, they are our loved ones, di po ba? Mga minamahal sa buhay. Pero mahalaga po na ipinakikita natin yon at ating sinasabi. Meron pong isang tao na nagsabi ganito not only I want to be loved, I want to be told that I'm loved. Hindi ko lang gusto na madama na ako'y minamahal, gusto ko ring marinig na ako ay mahal. So halimbawa sa mag-asawa, di ba? Given na yun Alam mo naman, lalo yung mga lalaki, napakatitipid magsabi na I love you sa kanyang asawang babae, di po ba? Mga kababaihan, mas marami po sa kanila, talagang madalas magsabi ng I love you sa kanyang asawa. Alam nyo, mahalaga po na matanggap natin, lalo na ng mga kalalakihan, ang mag-say ng I love you sa ating asawa. At maging sa ating mga anak, bagaman given na ngayon yung damdaming yaon, yung ating pagiging tatay, pagiging husband, pero mahalaga pong naririnig din ng ating asawa at ng ating mga anak na mahal natin sila. At gayon din naman sa mga anak, o kung talagang mahal mo ang iyong magulang, si tatay, si nanay, tell them that you love them. At sa inyong mga magkakapatid, siyempre, bagaman kayo minsan nag-aaway, di ba? Nagkakainisan. Dahil kayo magkakapatid, mahalaga po na masabi nyo sa isa't isa na you love each other. Kasi magkakapatid kayo magkakapamilya. Di po ba? Magkakadugo. Isa lang ang inyong pinanggalingan. Sabi nga, love is like a smile. Neither have any value when given away. Ang pag-ibig po ay kagaya daw ng pagngiti yan, ng isang smile. Walang kabuluhan kung di mo ibibigay. O kaya ay hindi mo ipakikita. So ang pagmamahal sa ating asawa, pagmamahal sa ating mga anak, at yung pagmamahal ng anak sa mga magulang, at maging yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Wala po yung kabuluhan kung di natin ipakikita, kung hindi po natin sasabihin. So we must show and tell. So yun po ang ating pamagat. God created us being human beings sa Kanya pong image, sa Kanyang likeness, di po ba? Lagi nating naririnig yan sa ating mga pakikinig ng mga paksa. We were created holy and glorious. Ibig sabihin po, lahat po ng tao are valuable. Mahalaga sa paningin ng Panginoon. So lahat po ng tao are worthy of love. Karapat-dapat po sa pagmamahal, karapat-dapat sa respeto, pagpapahalaga, at siyempre, karapat-dapat na mahalin. Lalo na ang ating kasambahay. Hindi po ba? Jesus Christ taught us that the greatest commandment is to love one another. Yan pong greatest commandment Yung mahalin po natin ang isa't isa. And if there are people that we should love, walang iba kundi yung people sa ating pamilya. Si tatay, si nanay, si anak, si kapatid, si apo, si pamangkin. So sa sino man po sa isang pamilyang Kristiyano, ang unang-unang dapat natin na pagpakitaan, pagpadamahan at sabihan ng pagmamahal ay ang ating kasama sa bahay o kapamilya. We must show and tell them that we love them. Tandaan po natin, love is an action word. Lagi ko po itong nababanggit, maging nung una pa sa seasons ng mga blessed day.
Love is an action word. Ito po activity. Pero talaga tayong mga gagawing mga bagay to show yung ating pong pagmamahal. It is an inner feeling resulting in outward actions. Di po ba? Nasa isip mo yan nasa puso mo na dapat magresulta ng mga gawang bagay. Una, pagpapatawad, acceptance, yung pong pagdamay, yung pong pakikinig, yung pong pangunawa, yung po mga likas ng agape, gawa ng pagmamahal, dapat po nating ibinibigay at ipinakikita sa isa't isa. Yung parents to their children and children to their parents and also among siblings. Mahalaga po na sa mga magkakapatid, nagagawa ninyo yan. Alam nyo, ang isang mabuti maging panuntunan natin sa buhay, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, is always to love them. Always choose to love your immediate family. Kasi alam nyo, in the end, sa panahon ng pighati, pagkakasakit, matinding problema, sino ba talagang unang-una mong maasahan? Dadamay sa'yo. Di ba yung kapamilya mo? Minsan may barkada tayo, kaibigan, maring busy rin sila sa kanilang sarili-sariling problema. Ang una-una talagang dadamay, tutulong sa'yo, magmamalasakit, ang asawa mo, ang mga anak mo, yung mga magulang mo. So, saan man po mga imperfections, saan man po nagagawang misunderstandings o weaknesses, we must always choose to love one another. Gaano man yung pagkukulang, gaano po yung mga kapintasan, ano man po ang sitwasyon sa buhay, ano po ang mga expectations natin na hindi nangyayari, we must always choose to love our family. The best thing, lagi po nababanggit na, the most significant thing that we can do sa buhay na ito is to love. To love the Lord. Na yan po katulad din ng pagmamahal sa ating kapwa at pagmamahal sa ating pamilya. To love, sabi nga, is to be patient. Diba? We don't give up on people we love. Hindi tayo mag-give up sa kanyang kahinaan, sa kanyang mga naging kasalanan. Lagi tayong hopeful na maaari siya magbago at tulungan ng ating Panginoon. Love is loving, di ba? Meron kang loving kind na ipakikita sa Kanya. Magpapakita tayo palagi na ang gusto natin mangyari ay ang Kanyang ikabubuti. When we love people, we do not manipulate them or take advantage of them. Papakita po natin yung loving kindness na talagang yung welfare niya, yung kapakanan niya ang ating inuuna. Love does not envy. Hindi ka maiinggit. Love does not boast. Hindi ka magmamataas o magmamalaki sa sino man na kapamilya mo o sa sino mang tao. Love, it is not proud. Hindi ka mapagmataas, kundi naging mababa po tayo. Love does not dishonors. Manapa, you are honoring the one that you love. Your wife, your husband, your children. At yung mga children din, you are honoring your parents. Love does not dishonor, sabi nga. Love is not self-seeking. Hindi mo hinahanap yung sarili. Kasi God created us individually, uniquely. Magkakaiba talaga. So, huwag mong hahanapin ang iyong sarili sa asawa mo. Huwag mong hahanapin ang iyong sarili sa iyong mga anak. Mana naman sa akin yan. Dugot laman ko. Bakit kaya ganito ang ugali? Hindi po natin talaga pwedeng hanapin ang ugali natin sa ating mga anak. At sa magkakapatid man. Kahit kambal nga di ba? Magkakaiba ng ugali. Hindi pareho ng karakter. So, we must accept each other, di ba? May uniqueness po ang bawat isa na kaloob ng ating Panginoon. So, we should not be self-seeking. Huwag nating hahanapin ang ating sarili. Love is not easily angered. Hindi madaling magalit. Di po ba? Kung talaga nagmamahal tayo, hindi tayo magagalitin.
Di tayo madaling magalit sa pagkukulang, sa kapintasan, sa kahinaan ng ating asawa, ng ating anak o ng sino man. Love keeps no record of wrongs. Hindi po yan nagsusulat. Hindi nagiging historical na binabalikan pa yung mga dati na napakatagal ng panahong nagawang kasalanan o pagkukulang ng asawa, nagawang kasalanan o pagkukulang ng anak. Hindi po nagtatanda ang pagmamahal ng mga maling bagay na nagawa ng iyong minamahal. Ano pa ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal? It does not delight in evil. Hindi tayo natutuwa, nakikisama sa mga kasamaan o hindi tamang mga gawi. Kaya kapag halimbawa, yung ating asawa, alam nating may maling ginagawa, it is our job na sabihan siya. Minsan lang, mahirap gawin ito kasi maring asawang babae natatakot sa asawa niyang lalaki, di ba? Pero bunga ng pagmamahal sa napakamalumanay na pagsasabi, sa pananalangin, paghingi ng tulong sa Diyos, pwede po nating magawa iyon. Yung sabihan ng ating asawa kung mali ang kanyang ginagawa, maging ating mga anak. Hindi tayo nagsasaya sa mga hindi tamang mga gawi ng ating mga anak. May mga magulang, parang kinukondon yung mga maling gawa ng kanilang mga anak. Hindi po dapat na gayon. If we do not delight in evil, we must rejoice with the truth. Yan po ang pagmamahal. Nagsasaya tayo kung ano yung totoo, kung ano ang tama. Ang isang nagmamahal always protects. Iniingatan niya ang kanyang minamahal. Di ba? O maaaring may kapintasan niya pero hindi mo ipagsasabi, ingatan mo siya. Diba? At maging sa harap ng sino man, hindi ka magsasalita ng mga bagay na makaka-humiliate sa anak mo o kaya sa asawa mo. Minsan may mga ganyan eh. Buti pa si ganito ganyan eh. Diba? Kinukompare po natin ang ating mga anak sa anak ng iba. And you are humiliating your child. Manapang dapat po natin gawin yung kanyang mga good things na nagagawa, ang kanyang mga positive points na nagagawa, marinig niya na ating sinasabi sa ating kapwa magulang. At yun po, lalo siyang mag-inspire to become a better son, to become a better daughter kasi we are proud of them. Di po ba? Love always trust. Lagi pong nagtitiwala na magbabago yan, na may pag-asa pa, di po ba? At nagtitiwala sa Panginoon na tutulungan para maayos po ang anumang sitwasyon. Love always hopes. Laging umaasa po yan. Sa tulong ng Panginoong Diyos, laging umaasa na darating din sa takdang panahon, maayos ang lahat ng bagay at magbabago ang ating mahal sa buhay na maaari pong nagkakamali. Love always perseveres. Hindi po siya nagsasawa. Hindi po siya humihinto. At sa uli, love never fails. Napakahalaga po ng pagmamahal. Yan po ang mga katangian ng pagmamahal na dapat po nating iukol sa ating asawa, sa ating mga anak, at sa sino man pong mga tao. Meron pong isang young man na napariwara sa buhay. Bagaman mabait ang kanyang mga magulang, nabarkada kasi siya. Siya po'y naging drogista, naging mamamatay tao. So, he was condemned by a jury to die. Sa Amerika po nangyari ito. Sa Amerika may mga jury yan. Yung jury, yung member of the jury, sila po humahatol. Bagaman siya po ay nahatulan ng kamatayan, patuloy pa rin. He hated everyone. Galit siya sa lahat ng tao, maging sa kanyang mga magulang, maging sa kanyang nanay. Pero yung nanay po, she pleaded to the judge for her son. Kasi alam niya, mamamatay sa silya elektrika, papatayin. Sabi ng judge, wala akong magagawa.
Desisyon na ng jury yan. And besides, hindi kanya mahal. Hindi kanya mahal. Alam ko, hindi ako mahal ang anak ko. Pero sabi ng babae, ng nanay, but I love him. May mga pagkakataon po, mga kapatid, maring hindi tayo mahalin ng ating anak. Maring hindi tayo mahalin ng ating asawa. Sa anumang mga dahilan. Pero huwag po tayong titigil na mahalin sila. Pagpakita ng pagmamahal. Sapagkat gayon po ang ginawa ng Panginoon at patuloy niyang ginagawa sa atin. Di ba? Tayo po nakakagawa ng mga bagay sa buhay na tila nagsasabing hindi natin mahal ang Diyos eh. Di ba? O nagkukulang tayong sambahin siya. Minsan nakakalimutan nating manalangin sa Kanya. Minsan nakakalimutan nating magpasalamat. Pero patuloy tayong minamahal ang Diyos. So ganun po ang mahalagang magawa natin sa ating asawa, sa ating mga anak. Because love never fails. Love cures people. Sabi nga po sa ating matalakay na yung pinag-uukulan ng pagmamahal at yung po nagmamahal, gumagaling, nakukure. Nagtatamo ng kaginawahan, nagtatamo ng kapayapaan. Sa mga kapatid, the Bible says that we should look after one another. Lalo na sa mga magkakapamilya. Materially and spiritually, we should look and watch for one another. If someone is about to commit a sin, merong magkakasala, pigilan po natin. Kung may nakita tayo nakapagpapabaya sa katungkulan, sa tamang mga paraan ng pamumuhay, sabihan po natin. Gentle rebuke. Manalangin tayo. We must speak up. It is the loving thing to do. Pagka alam natin may nagkakasala, may nagkakamali, payuhan natin, sabihan po natin, at kung maaari, gumamit tayo ng mga verses sa Bible. Pakita natin na those words are not our own, but the words of the Lord, our Creator. Leave our comments. Yung comments po natin, maging biblical, kung anong nakasulat. Mag-resist po tayo na to condemn anyone na nagkasala at nagkamali. Once na masabi po natin yung mga pagpapayo, mga pagpapaalaala, we must pray to the Lord at ipagpasa Diyos na po natin ang lahat ng mga bagay. Dumarating po ang ganyang mga sitwasyon, kailan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero we must always show and tell sa ating asawa, sa ating mga anak, at sa kanginumang tao na we love them. At kasama po ng pananalangin, paghingi ng tulong sa Panginoon, nothing is impossible. So sana po, mga minamahal na kapatid, at sa aming mga tagapakinig, ito po ang ating magawa. Ipakita po natin, sabihin po natin ang ating nadarama na pagmamahal. Ito po nawa ang pagpala sa atin ng Panginoon magmula ngayon at magpakailanman. Sumapit na po tayo sa last part ng programang ito. Bago po ang pansamantala nating pagtatapos, tayo po ay manalangin sa Panginoon upang hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala niya sa atin sa mga kasunod pang oras na ating lalakaran. Inaanyayahan ko po kayo, pumikit tayo at sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating pong panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kaming muli sa naipagtapos na episode na ito na ang aming pag-asa ay mabiyayaang tunay ang lahat ng taga-subaybay, lalo na po ang kapatirang tumatangkilik nito. Panginoon, sumasampalataya po kami na sa tulong mo, mapauunlad pa ang programang ito alang-alang sa iyong layunin na matanghalang iyong kadakilaan, kalwalatian at pagmamahal sa lahat ng mga tao sa pagkasangkapan mo sa iyong mga lingkod. Kaya po, lagi naming hinihiling,
maisagawa namin ito na may kababaan ng kalooban at ang laging intensyon ay maipahayag lamang ang iyong banal na kalooban. Sumasampalatayang dinirinig mo ang aming mga dalangin at ipagpapala sa lahat ng mga tao ang tinanggap na pagtuturo sa araw na ito. Ito ang aming hinihiling sa iyo sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.